Isa sa pinangangalagaan ng mga Tagbanwa sa isla ng Coron ay ang natatanging nitong Kayangan Lake. Isa ito sa pinakakilalang tourist spot ng Palawan. Dito rin matatagpuan ang isa sa iconic views ng Palawan na nakikita sa mga postcard. Isa sa mga must-do o hindi dapat palampasin ang pagbisita sa Kayangan Lake. Ang tubig dito ay magkahalong tubig tabang at tubig alat o tinatawag na brackish water. Pero hindi lamang ito ang lake na matatagpuan sa isla. Sa katunayan, marami ang hindi pa nararating ng mga tao bukod sa mga Tagbanwa na nakatira dito. Sa ngayon ay pinag-uusapan pa ng elders o mga pinuno ng tribong Tagbanwa ang posibleng pagbubukas ng isa pang lake sa isla ng Coron. Mayroon kami kasing mga sagradong lugar katulad ng Kayangan. Bali, inirerespeto namin noon yung Kayangan, pero nakita namin na isa sa makakatulong doon sa aming tribo, kaya ibinukas namin doon sa turismo para makapunta dyan yung mga turista, para makatulong doon sa aming membro na mayroon kaming populasyon na 600 families. Maswerte tayong biyeheros dahil tayo raw ang kauna-unahang tagalabas na makakarating sa isa sa mga sagradong lawa ng mga Tagbanwa. Kaya naging sagrado, nirespeto namin yung mga diwata na nakatira doon sa isang lake. Kaya ang tawag namin doon ay isang sagrado. Para makarating dito, kailangan munang tawidin ang kabilang dulo ng Kayangan Lake, sakay ang balsa. Kapag nakarating sa Pampang, trekking naman. Dahil wala pang ang tagalabas na pumapasok sa lugar, kailangan pang magtabas o gumawa ng trail na aming dadaanan. Matarik ang daan paakyat at mabato naman pababa. Makalipas ang halos isang oras ng pag-akyat baba sa bundok, narating na rin namin ang sinasabing sagradong lawa. Ang tubig nito kasing linaw ng sa Kayangan Lake pero hindi ito maalat. Malamig. Tapos, sobrang linaw yung tubig. Kaya lang pag lumoy ka ba na ron, para kang may wet belt na pauba ka. Pero siguro tabang yung tubig. Malaki yung Kayangan, pero mas maganda ito kasi maraming tawag sa amin ay lumboy. Duhat po sa Tagalog. Duhat? Oo, marami. Kung panahon ng umamumunga, yun yung katangian niya. Abang naglalakad ka paikot, ay maaari kang kumain ng lumboy. Ang paligid daw ng lawang ito ay pinamumugaran ng mga ibong palinsasayaw. Na ang pugad ay kinukolekta ng mga Tagbanwa para ibenta at gawing bird's nest soup. Isa pa ito sa mga dahilan kung bakit pinag-iisipan nilang mabuti kung bubuksan nga nila ang lawa sa publiko. Baka raw kasi mabawasan o mag-alisan na ang mga balinsasayaw pag nagkataon. Sa island hopping, isa sa mga dahilan kung bakit dinarayo ang Coron ay ang natatanging nitong dive spots. Lalo-lalo na ang mga shipwrecks. Alright, good morning mga bihara. Nandito tayo ngayon sa one of the 6 wrecked dive sites dito sa area na to. It's called East Tangat. It's not the name of the boat, but pinangalan siyang East Tangat dahil this is Tangat Island and it's east of Tangat Island.
I'm just gonna do free diving because this is my second day and I'm gonna be flying out, so bawal ako mag-scuba dive, but syempre yung mga kasamahan ko mag-scuba dive. But okay lang yan kahit mag-free dive ako because as you can see, actually, bird's eye view, just like probably 3 meters, kitang-kita na yung visibility, yung mismong dulo ng East Tangat, which is the wreck. So yeah, let's try to maximize this free dive. Let's go! Dito makikita ang ilang barko na lumubog noong Second World War. Angkor daw kasi ang napiling daungan ng mga barkong ito noon dahil tago ito at napalilibutan ng mga isla. Tamang-tama lamang ang lalim nito at hindi gaanong maalon. Noong Second World War, nadiskubre ng mga Amerikano na dito pala nakadaong ang mga barkong Hapon at sa kanila binomba ang mga to. Ilang wreck dive sites ang makikita kahit hindi na mag-scuba dive. Kuminsan, sa linaw ng tubig, maaninag mo na ang nguso ng lumubog na barko kahit mag-snorkeling lang. Isa na rito ay ang East Tangat Wreck. It was a Japanese wreck, Second World War, sunk on 24th of September 1944. And is now over 70 years sunk. And as you saw this morning, we have very nice corals, nice fish life. It's interesting to look, even for snorkeler, you can look at it and you see something when it starts in 3 to 4 meters and ends up in 18 meters. This is for me a training area where I can get fresh diver in. Masasabayan niyo ba ako mga biyero? Hold your breath with me. Dapat laging game, biyeros! Sa ganda ng tanawin sa ilalim, talaga namang it can take your breath away. I guess this is one of the more interesting wreck dive experiences na experience natin. No? I think it's my first time to do wreck diving na free diving lang. It's totally different experience if you're in scuba gear. As you can see, our other cameraman went inside with the GoPro and then wow, I saw the footages now and it's really nice. So as much as possible, it's definitely better for you to do scuba diving here in the wreck dives here in Coron. One, the water is clear with the sun, you know, piercing through the water. It's very, very beautiful. But then again, if you're free diving, you get also this really nice sensation. It's silent. You don't hear the bubbles. It's serene. It's you know, you feel that classical music is playing, and it's also a really great experience. And come to think of it, that's only one of the 6 wreck dives that you can experience. So right now it's probably around what, 10:30, 11 o'clock maybe. 10:30, you see fellow tourists now snorkeling, scuba diving. Of course, traffic is there, but at least visibility is, I think, should be brighter. Matapos ang nakakapagod na pagsisid, maganda rin na magbabad sa mainit na spring. Isang nakatagong hot spring ang itinuro sa amin ng aming guides, ang Sangat Hot Spring. Isa itong privately owned spring na may kahirapan makita dahil hindi alam ng nakararami.
Kaya itanong nyo na lang sa bangkero nyo kung alam nila itong puntahan. Secret kasi, di ba? Akalain nyo naka-jackpot pa tayo ng mga bagong pwedeng puntahan dito sa Coron. No? I mean, parati namin sinasabi na, okay, we're here for the nth time. Ano naman kaya ang bago na i-feature natin? No? Hindi nga talaga sila nauubusan. Just, of course, you know, we brought in a big boat. That's why we had to dock it like a few hundred meters na from the shore. And then, ako, nag-kayak. Pero sa mga taong walang kayak, walang problema naman dahil may mga iba sa amin. Naglakad na lang, lumangoy ng konti pero hindi masyado malalim, no? Ang nakakatawa dyan, malapit ka na sa mga mangroves. Kung mararamdaman mo naman yan dahil nga syempre naglalakad ka. Medyo uminit yung tubig. Lo and behold, pagpapasok ka pa, meron silang entrance dito sa mangrove. Pasok ka pa, konting zigzag, konting imagination na may crocodile, pero wala naman. Pupuntahan mo na to. It's actually a man-made mini pool or mini jacuzzi. That's very warm. It's their hot spring actually. Just one of the dito around the neighboring islands of Coron. And it's actually very intimate. Very romantic. But it can probably house, I don't know, 10, easy, maybe 20. But syempre, mas maganda pa rin pag konting tao. But, yeah, galing. Off to the next hot spring. Isa pang privately owned spot na magandang puntahan ay ang Pass Island. Dito, napakaganda ng puting buhangin at beach. Perfect for snorkeling din ang tubig. Hindi rin ganong karaming turista ang nagpupunta dito dahil may kalayo nito mula sa Coron Town. Halos 2 oras ang biyahe sa bangka. Kung hindi pa kayo nagsasawa sa ilalim ng dagat, hindi rin magsasawa ang Coron na magpakita sa inyo ng kagandahang dito mo lang masisilayan. Mula beginners to advanced and technical divers, siguradong marami nang ma-enjoy na dive spots dito sa Coron. The second one that we went to is Kogyo Maru. This ship is approximately 156 meters long. It lies 34 meters on the seabed, and the top of the wreck is for all divers actually. The wreck, what we saw, is also very nice with corals on the top. We have a lot of fish life on it, and also for the one what is a little bit more experienced, we can go into this wreck and show him how inside from this wreck it looked like. It's most likely for more experienced diver. But we can also accommodate the beginner. We help them to get in this wreck environment into it and help them how to navigate through that whole stuff. Some don't like it. They like only the outside for fish and corals, and other ones, they like it more inside, as darker, as better, and we can help them as well. Makipag-coordinate lang sa inyong tour operator o guides kung kailan at anong oras ang pinakamainam pumunta sa spots na to para masulit ang inyong diving experience.